ganyang kalaki. At tapos may narinig pa ako, may nagsasabi, may areglo na daw, ayos na daw yung hatian ng Kongreso at Senado. Naku, anong hatian dyan? Makukulong tayo niyan eh. Ang liwaliwanag ng Korte Suprema na matapos ang budget, wag na wag makikialam ang sino mambabatas. Diretso na ho tayo dun sa issue, ma'am, yung mainit na usapan ng tungkol sa budget. Nagpapahype na daw sa kanila yan. Oo Sa Senado. nga. ano bang latest dito, Ma'am Amy? Ay, nako, ang latest, nagkakarambola pa kami. Ang latest ay, wala pa rin final version. Kaya nangangapa kami sa dilim. At ako, talagang hindi ako pumirma ng anumang papel kasi hindi naman ako pwedeng pumirma ng blanco at kulang-kulang na papel. Isipin naman ninyo, pinapapirma at pinapasa-pasa. Wala naman binigay sa amin detalye, walang paliwanag. Sabi ko, paano ba naman ito? Ayokong mapilitan kahit nakikisama tayong maigi, gusto natin tumulong. Hindi naman pwedeng ganun na kalabo. Ang usapan kasi noon at sinabi ko, wag nang mauulit yung nangyari sa mga nakalipas na taon. Dapat talagang ibibigay sa atin at pag-aaralan ng maigi. Kaya yun na, nagkagulatan na lamang na yung pala, napakalalaki ng mga halaga na pinagbago. Kaya nagulat na lang kami, hawak ko halimbawa yung social services, yung DSWD budget. Abay nagulat na lamang ako, laki-laki, nasa 94 billion ang pinagtatatanggal. Pinakamalaking tanggal, nasa akin. Sabi ko, bakit wala naman ni bumusina dito? Nag-hearing tayo, ilang buwan tayo nakikipag-ayos at panay ang diskusyon kung ano yung prioridad. Dumating yung budget sa akin, galing sa Pangulo, yung NEP, abay yung galing kay Pangulo Bongbong, wala namang akap dun eh. At nung nakita ko, tinatanong ko sa DSWD, bakit wala na rito? Ma'am, hindi na prioridad yan. Nung dumating na naman yung version ng Kongreso, wala ring akap. Sabi ko, okay, kung hindi priority, kung hindi, pag-usapan natin. At ang sa akin naman, hindi naman ako tutol sa anumang ayuda. Mas maganda nga, palakihin pa natin yan. Yung AX, yung AKAP, kung ano man yan. Ang akin lang, yung AKAP na guguluhan talaga kasi ano ba yung alituntunin yan? At least yung AX maliwanag. Kung namatayan, may burial assistance. Kung may nagkasakit, ay may tulong para sa chemo o dialysis. At kung nasalanta ng bagyo, at least, alam mo, may tatakbuhan kang AX. Ngayon, yung AKAP, ang labo-labo. Sabi ko, bakit hindi natin ayusin yan? At yung mga guidelines na nagsasaad na yung mga kulang ang kita. Sabi ko, pambihira, ano yung kulang ang kita? At yung isa pa na nakasulat doon, tinamaan ng inflasyon. Naku, sabi ko, lahat naman tinamaan ng inflation. Lahat naman tayo, tataas ng presyo ng bilihin. Talaga naman lahat nasaktan. Abay, ang labo-labo. Sabi ko, ayoko ng ganyan. Nung lumabas yung budget, biglang nandyan na. May akap na naman, ang laki-laki pa. Nagulat naman talaga ako. Sabi ko, ano? Ganyang kalaki. At tapos, may narinig pa ako, may nagsasabi, may areglo na daw, ayos na daw yung hatian ng Kongreso at Senado. Naku, anong hatian dyan? Makukulong tayo niyan eh. Ang liwaliwanag ng Korte Suprema na matapos ang budget, wag na wag makikialam ang sino mambabatas sa pag-i-implement niyan o paghahati-hati niyan. Hindi pwede yun eh. Ikaw na nga naglagay ng pera, ikaw pang magdidesisyon kung saan pupunta. Talagang magkakaproblema ka. Yun. Pagkatapos nun, napansin ko, zero yung PhilHealth. Pagkatapos nun, nakita ko yung DPWH. Mas malaki pa kaysa sa DepEd. Naku, sabi ko, pambihira. First time ata yan, ma'am, ha? Constitution. Ha? First time ata nangyari na mas mataas ang DPWH kumpara sa DepEd. Hindi talaga po pwede yun. At kahapon, tinatanong ko, ano ba talaga? Tapos na ba yan? Sabi na, hindi. Yung
DepEd kailangan mas malaki. Sabi ko, di hamak na talagang kailangan mas malaki. Ang liwa-liwanag ng konstitusyon natin, ang pinakamalaking budget, edukasyon. Opo. Ay naku, talaga naman, naghahanap sila ng kung ano-anong project sa SUC, sa TESDA, CHED, kinukumpini, pati yung mga repair ng mga nabagyong school building para lang palakihin yung DepEd dahil hindi mahabol yung DPWH budget. Sabi ko, hindi po pwede yan. Talagang yung konstitusyon natin ang liwa-liwanag, pambihira. Nakakatakot itong ginagawa nila sa budget. At tinatanong ko, ano ba nilalaman ng DPWH budget? Baka naman magaganda naman yung project yan. Yun naman ang pangako ng ating Pangulo kasi nakailang zona na. Talagang nagsasabi ang aking kapatid na dapat may public transport, yung flooding, yung mga kinakailangan nating irigasyon. Sabi ko, maayos ba yan? Abay, nung nakita ko yung DPWH budget, nakasulat lang, 3 salita. Sabi ko, ano yun? Sabi ko, ano? Ano Sabi ko, asan listahan? Ma'am, walang listahan. Ano walang listahan? Ang nakasulat lang, various infrastructure projects. Yun lang ang nakasulat. Yun na yun. 3 salita. General statement, ano? Sabi ko, 1.1 trillion ang paliwanag, 3 salita. Bahala ka na sa listahan. Sabi ko, hindi naman yata po pwede. Nakakatakot. Yun nga, ang sabi nila, pag-uusapan daw, ano ba naman yan? Ano ba? Sabi ko, nakakagitla yung ginagawa natin ngayon. Alam ko naman na hindi pwedeng i-detalye lahat. Pero kailangan naman siguro yung malalaking project, ilagay na dyan. Higit sa lahat, yung pangako ng administrasyon, isatupad naman natin yan at ilista. Ano ba yung blanco? Parang nagdududa ka tuloy kung talagang totoo yung haka-haka na binibenta yung ibang project. Baka makatulong din Sen Aimee kasi minilabas na report ang DBM sa third quarter ng yung paggamit ng pondo. Utilization. Ang lumilitaw yung DPWH ay 50% pa lang ang nagagamit sa 2024 budget. Tama yun eh. Yun na nga ang sinasabi natin. Eto nga, hindi pa na-obligate. Kulang pa yung disbursement. Wala pang nagagastos. Yun nga, nangangalahati pa lamang. Abay, bakit dadagdagan natin ng limpak-limpak na salapi? Nakaka-nervous to. Higit sa lahat, ang sagwa talaga kasi magdududa ka dahil election year. Ayan na. Ayun na nga ang masagwa. Kasi ang ayoko, ayan, nagdududa ka na sa pera, tatanggalan ka pa ng dignidad. Kasi, ang mangyayari, yung 4 Ps, yan, na sinasabi nga, DSWD budget, yung hawak ko, nagulat ako, yung 4 Ps, isipin nyo, 50 billion ang tinanggal. Halos nangangalahati. 4.4 million families ang umaasa sa 4 Ps na sustento nila. Maliit man yon, inaasahan yon para makapag-comply sila, paaralin yung mga anak nila, di ba, yung plete, pamasahe, pagkain, and so on. Abay, tinanggalan. Paano ito? Saan manggagaling yung poorest of the poor? Yun ang nakakatakot. Ganon din yung mga ospital, yung PhilHealth na nag-zero. Ang mangyayari niyan, yung karapatan mo bilang 4P family, yung karapatan mo bilang PhilHealth member, tinanggal. Pero ang mangyayari, magmamalimos ka ngayon. At yung mga opisyal, kailangan may guarantee letter. So yan mga kabanat yung interview no itong hapon lang ito kay Senador Amy Marcos ng Net25 yung saganang mamamayan patungkol dun sa issue ngayon. So dagdag ko lang in-announce ko na kasi itong araw na ito na sinabi ni President Bongbong Marcos no sa pamamagitan kay Bersamin na hindi niya lalagdaan muna ang budget for 2025 kasi parang i-review niya pa ata kasi parang marami ngayong question kasi pag hindi niya nire-review yan mga kabanat may kalalagyan sila no may kalalagyan pag natapos ang kanilang termino no medyo magsisilbing aral yan kasi once nga busisiin na naman
kung sino namang makaupo sa sunod na taon, hahantingin na naman sila, isang katakot-takot na naman na kasong ka ng kaharapin. Kaya dapat mag-ingat, lalo na itong mga pinagagastusan na hindi alam kung saang at paano ba gagamitin, gaya niyang akap na yan na napakaraming mayroon ng purpose, mayroon pang AX, no? Dagdagan pa ngayon ng akap na yan, napakaraming version na. Sabi nga niya, Senador Amy Marcos, hindi maintindihan kung paano gagamitin yung akap na yan, no? At yun nga, zero din ang budget sa PhilHealth, at yung zero din, hindi naman zero, binawasan din yung DHWD, no? Ang DPWH, yung sa mga pagtatayo ng mga building, ayun ang pinalaki, yung sa ay binawasan. So yan mga kabanat, no. So ang nagko-control diyan parang yung Kongreso, mga kabanat, sa budget na ito. Budget, no? Kasi sabi naman ni Senador Amy Marcos nung pinasa daw ng kanyang kapatid yung mga proyekto, ay wala namang nakasulat na akap. Nung nagpasa daw ng Kongreso, wala naman. Pero itong last na, no, baga nagpasa na ng ando na, no? Pumasok na naman yung akap na naman daw. At alam niyo, malaki yung budget ng akap, mga kabanat. Bilyon halaga yung nakalaang budget diyan. Yun ang medyo nakakatakot diyan, mga kabanat. So yan, see you next video.